Hi, welcome to my YouTube channel. Yes, ito na siya. Welcome to his YouTube channel. Syempre, di ba? Kasama ko ang aking pamangkin. Okay. Ang pinaka-unang pamangkin. Oo, Excuse me. ayan. Si Meryl Soriano. Ladies and gentlemen. Di ba? Hindi kasi, kadalasan kasi kapag magkasama kami, napagkakamala kami magkapatid. Oo, kasi nga, dahil ako yung pinaka-unang Oo, pamangkin. panganay na pamangkin. Di ba? Ay, ang ganda nung mga yung paglakad natin. No? Gusto pa na pagkakamalang kami magkapatid. Kaya minsan may mga iba sinasabi, oh, yung tita mo, sabi sa akin. Wait lang, first time ko kasi narinig yun. Oo, ito ka na. Meron silang sinasabi sa akin, oh, yung tita mo, kamusta na? Tapos minsan sa Facebook o sa Instagram may mga nagko-comment na, oh, yung tita mo. Ako naman pinapatulang comment. Ay, salamat. Sabi ko, kasi syempre, nakakabata. Totoo naman. Di ba? Nakakabata. O, di Nung ba? may swimming Oo, pool kasi dyan. may swimming pool dito, di ba? Nakakasakit. Nakita mo. Nakita mo, ayan. Mamaya. Diyan nagsiswimming si Guido. Yan, dyan nagsiswimming si Guido Gideon, Chan. di ba? Okay. Kasi syempre kami ni Meme, ano kami? Family of actors. Di ba? Family of actors. In short, showbiz royalty. Ay, gusto ko yun. Totoo eh. Ano ba yung ginagawa natin? Kasi ako, si Ate Maria, si Meryl, ang aga natin nag-start eh. Kasi ako, I started when I was 8 years old. Ako, 9. Ano yung una mo? Body and Soul at saka Eat Bulinggit. Ay, ayan. Kasi Ate Maria naman, 6 years old. My heart belongs to Daddy. To Daddy. Di ba? Ako naman yung Minudo Days. Minudo Days. Oh my God. Di ba? Tsaka Yes, yung it's an ano, explosion. wait, okay. Diba? At saka, favorite ko yung role niya dun sa, ano yung kay Richard Gomez? Kid, huwag kang susuko. Nanalo siya doon, Best Child Actor. Oh. Yung ganun. Oo, si Ponky. Favorite ko yun, wait lang. Can I just say na talagang deserve mo yung Jaward doon? Kasi ano yun eh, syempre dahil sa direksyon ni, of course, sa langit na si Direk Peke Galiaga with Direk Lori Reyes, si Direk Lori nanidil pa naman. May siguro ang question ko, di ba syempre... Patay na si Direk Peke? Oo. Kailan? Ay, hindi niya alam, ladies and gentlemen. Wait lang. Oo, hug kita for him. Di ba? I know. Kailan to? Ba't hindi ko alam? Siguro- Wala kasi ako Facebook, guys. I know, mga 2 years ago, mga ganun. Diyos ko, totoo ba? Yeah, kaya medyo ang Philippine industry na nalaman nila kasi Peke Galiaga, Oh, buti di na ba? nakatrabaho ko siya. Di ba? Kaya grateful tayo, Oo, grateful talaga. Sobra-sobra. Anyway, syempre, di ba, bata pa lang, katrabaho tayo. Totoo Ang minin mo, siguro i-share natin sa kanila na ang hirap pagsabayan ng pag-aartista and at the same time yung pag-aaral. At saka pagiging tao. Oo, totoo, di ba? Ano yung experience mo noon? Kwento mo nga, habang nag-aaral? Tayo naman kasi nag-start tayong batang-bata, so parang laro lang siya. Aminin Yeah. natin, di ba? Tapos, syempre, konti lang yung mga batang artista. So, lahat kayo magkakakilala. So, every time na may taping ka, wow, talagang playground ang set. Totoo naman yan. Oo. Pero nung mga bandang high school na ako, syempre, nagkaroon na ako ng hilig, kagaya ng volleyball. Naging varsity ako. Napakahirap na pagsabayin nung school tsaka pag-aartista kasi meron ka ng ibang interests. So ako noon, nung time na yung kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. Ayaw ko na mag-artista noon. Gusto kong palong-palong volleyball varsity player lang ako. But then again, of course, kumikita ang kabuhayan. Siyempre nakakatulong ka sa family mo. So, yun. Kung nga tayo. Oo. Di ba parang kumikita ang kabuhayan? So, ganun nga. And actually, isa din yan sa mga naging talagang struggles ko in life. Oo. Kasi 'di ba gusto kong mag-aral, 'di ba? Naalala mo Yes. New York, yun nga, kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. yun eh. I wanted to go to New York to do my parang college and then hindi rin pwede. Family meeting kami. Alam niyo yung family meeting ng mga pamilya ninyo na dapat makatapos ka, Emerald. Hindi ganun sa amin. 'Di ba? Iba pa rin yung culture namin noon, of course. Hindi ko naman sinasabi na ganun pa rin ngayon. But before, dahil nagwo-work ka na, parang you're already privileged na nakakatulong ka, meron kang money. True. But at the same time, yun yung mga sacrifices, yun yung mga hindi ko nagawa. Kaya nung 28 ako,
nag-London ako para mag-aral. It's never too late, guys. Never. Tama. Kumbaga syempre nung time na yon, kailangan tayo may mga sacrifices that we have to make. No? Totoo yan. Pero bumawi ka naman ng bonggang-bongga nung 28. Pagkakataon lang. Kaya Diba? grab the opportunity. Yun. So, yun, 'di ba nasa royalty nga tayo ng family of actors. Eto ka na, 'di ba yung kung naaalala mo, nag-vlog ako kay Elijah, Mm. 'di ba? Totoo. And nung nag-usap kami, syempre nasa royalty din sila ng yung family of actors, 'di ba si Elijah? Yung Papa niya, lola niya, diba? lolo niya. Napag-usapan namin na gusto din niya talaga mag-artista. Gusto din talaga niya. At ikaw ang kanyang idol. Sana naman. Kanyang mama. Siyempre ako nakikita niya ako paano magtrabaho, nakikita niya ako paano mag-prepare for work, nakikita niya ako kung paano ako bilang actor and bilang mama sa kanya, 'di ba? Na pagsasabay mo, kaya mo. So, I guess idol niya ako because of that. Oh, Idol. anong mo sa kanya? Anong parang pinaka-biggest advice? O ano ka ba sa kanya? Kasi syempre pinagdaanan na natin, di ba? Oo. So ano yung paano mo yung how will you strategize yung niya, yung gusto niyang mangyaring career or path niya? 7 years old pa lang siya. Sinabi na niya na gusto niya mag-artista. Siyempre sabi ko, no. 7 years Gusto ko old, yun. no. Diba? Bakit? Kasi ayaw na. No. So anyway, ayoko talaga. Bilang alam natin na ayaw natin. Kasi nga, ang hirap. Guys, akala nyo ang dali nito. Ang hirap. Totoo. Lalong-lalo na alam namin yung dadaanan and alam namin kung gaano kahirap. Parang gusto mo silang i-protect, 'di ba? Ako gusto ko siyang i-protect from that. Pero mga 10 years old siya, gusto pa rin niya. Sabi ko kay 3 years na yun, talagang gusto niya. And ayoko naman maging hindrance sa kanyang life at sa kanyang magiging parang buhay, 'di ba? Siyempre kung saan siya magiging masaya, doon siya mag-excel. Ganun ang paano ko paniniwala ko bilang magulang. Kung saan hindi ko siya pwedeng pilitin, mag-doktor ka. Pilitin mo yung utak mo na maging doktor. Siyempre hindi yung pwede. Because they will resent you, one. Number two, hindi talaga sila mag-excel. Mag-fail lang yan. Because wala doon yung puso nila. So sabi ko sa kanya, go! Hindi na ako yung parang, basta ang deal namin, tapusin lang yung high school. Okay, at least meron kayong deal or no deal, Oo, di ba? kasi syempre, nakapag-high school ako, nakapag-college ako ng any age na hindi ako nahihirapan. Meron akong chance. So, parang ganun lang. Parang at least kahit papano, marunong siya, meron siyang alam before na pumasok siya sa showbiz. Yeah. And alam naman natin sa showbiz, ayoko rin maging stage mother. Oh no! Kasi nga, hindi ko kaya. marami ka ba mga stage mother sa kakilala? Oo. Sino yung mga sabihin natin. Sabi mo, iba Oo, okay lang yan. Marami pa akong mga kakilala din. Diyos ko, lumaki ako sa mga stage mothers. Ang nanay ko hindi pupunta sa set ever. Bakit? Si Mama Beth, bakit? Anong mo? Alam mo, hindi Ako ko din alam. si Mami. Oo. Ayoko din kasi I siya. guess siguro alam nila na hindi tayo magiging free to move. That's one. One, and then parang tayong kalkulado yung mga moves natin to yung bag sa acting. Baka mamaya mapangit yung feeling mo pag if you feel na he didn't do well. Yeah. Diba? Yeah. Parang magkakaroon ka na maraming masyadong, basta yon hindi ka free to move, hindi ka free to excel. Ako naman ang gusto ko kung bakit nung kabataan si Mami, sasamahan kita, bunso, sasamahan kita. Sabi ko, Ma, pwedeng wag na lang. Ikaw nagsabi? Oo. Sabi niya, bakit? Ayokong andudong ka, mas gusto kong nakikita mo ko sa TV. Yun yung sa akin. Ayokong, okay lang na sumama ka, pero mas gusto ko yung nakikita mo ko sa TV. Kasi mas gusto ko yung pag pinapanood niya ako, nakikita ko yung sa mata niya, yung ganito. Yun yung kasi yung parang pinaka-reward ko kapag pinapanood ko. That's me, no? Ako nag-advantage siya na hindi talaga pumupunta si Mama. Oo. Para talagang... Oo. I don't think magiging komportable ako na nandun siya. Si Papa Gucci ang kasama ko dahil driver, taga ng
ng pagkain, alaga talaga ako ni Papa Gu. Kaya lang, siguro dahil parang magkaibigan kami, hindi ako yung parang alam mo yun, mapuput down. Ayun, ganun din ako kay Eli. Ayokong maramdaman niya na, ayoko maramdaman niya na parang, dahil ako siguro, uy, baka ganyan yung eksena mo. Hindi naman ako ganun. Pero, alam mo yung parang sana, parang ibang atake mo. O di, hindi rin siya magiging free. Paano siya matututo? Bilang tayo pa naman. O, ba't mo Bakit ginawa ganun yung yun? Dapat hindi ganun yung hugot mo. Dapat ganito yung ano mo. Dapat yung ganito yung timing mo yung magano. Ako, marami tayong pwede sabihin. At saka baka gagano-gano lang ako doon. Parang hindi ko masabi. Parang gagano lang ako. Cellphone. Ayoko ma-feel niya yon kasi sobrang taas ang EQ ni Eli. Hindi magiging maganda for him. Tama. Kaya, naku, abangan na lang natin si Elijah. Kamusta naman si Gideon? Isa pa yun. Ang gwapo. Tsaka ako, May magic yung batang yun. love na love ko yun, yung apo kong yun. Tingnan mo naman, nakaakap lang sa'yo kanina. I know, Hindi ganun I yung sa know. tao. Siyempre, si Lolo Mel, di ba? Ano ba to? Paano yung ganun din kung paano yung kay Elijah kung gusto rin ni Gideon na maging artista, parang feeling ko ando doon din na siya ang bibo kasi. Magtutupa lang siya. Meron ba akong ilang taon para manipunahin maging athlete siya. Ayoko talaga. Ganun din, parang kay Eli. Pero kung yun talaga ang gusto, mag-usap kami ni Baskon dahil ayaw din niya syempre. Pero I guess, ganun din sa paniniwala ko nga na kung saan sila mag-excel at magiging masaya sa buhay nila, doon ko sila susuporta. Okay. Bilang tayo, gusto ko talagang ginagamit na royalty kasi sinabi mo yung Showbiz royalty. I mean, dati na iika ko yung bakit sinasabi yan? But totoo, wala na akong magagawa. Hello, si Willie ang tatay ko, tita ko si Maricel. Diba? Showbiz royalty tayo. Diba? Pero Tapos, ano yung pinaka-biggest advice from Kuya Willie na nabibigay sa'yo? At yung wala. habang nandun ka sa journey mo nang nagsa-start ka pag-artista. Ay, wala naman siya nun. Ano Wala siya noon. Ang advice niya ngayon I think more than the advice, yung advice niya kasi kailangan maganto. Wala akong maano kasi he's right all the time. Kailangan mong sumikap, kailangan maaga kang magising, kailangan galaw ka ng galaw. Pero I think the biggest advice or learning ko or anything na natutunan ko kay Papa is his actions. Totoo. I mean, lagi kong sinasabi na hindi pambili ng toothbrush, wala yan nun. Isa na siya sa pinakamayamang celebrity. True. Pinakamayamang celebrity. Diba? And that is because he works so hard and marunong siyang dumiskarte and saka example lang siya sa akin ng success. And hanggang ngayon, he's still the Willie na dating dad. Kaya saludo kami kay Kuya Kuya Will. Will. Thank you, Kuya Will. Bigyan na ng jacket yan! Diba? What about, mabalik tayo dun sa, diba, growing up tayo, nag-artista, pinagsasabay natin ng school, ganito. What about, pressure? Totoo. Actually, syempre maipasok ko lang na meron akong bipolar disorder, di ba? Syempre nakilala ko lang yung condition ko, 23, 24 na ako. Pero marami ako naiintindihan sa sarili ko, sa choices ko sa life because of my condition. And also, I think, of course, it's very hard dahil nga syempre, may pressure, meron kang mental health problem, but sa aking bipolar disorder, nagamit ko siya in a very positive way sa pag-acting. Naging therapy mo? Naging therapy ko. Any role na nakaka-escape ako from myself, oh my God, nagagamit ko siya sa ganun. Kaya, hindi naman sana, pero thankful din ako. Thankful din ako na meron akong ganun. And thankful ako na kahit bata pa lang ako, napunta ko na dun sa maganda. Yung mga mania, yung mga kasi nakakaalis ka nakakaalis ka sa sarili mo. It's not easy to have the condition. Every day is a struggle. Kahit na sabihin mong okay ka, natutunan ko na yun along the way. Siyempre, ilang taon na? 15 years na akong diagnosed. So, alam mo yun, ang dami kong kailangan tutunan sa sarili ko. Natutunan ko na siya, kaya ko na siyang ilatag. And of course, Joem knows me so well. Pag alam niya na kurong-kurong na ako,
pahinga ka muna, ganyan. Pero, you know, every day is a struggle. But, with my work, with our work, talagang laking tulong nun. Yung, grabe, yung excited mo. Tapos, walang-wala ka na, yung talagang bigay na bigay ka dun sa role mo. Tapos wala na, nakalimutan mo na yung buhay mo for a bit. Or yung utak, or yung mind ko. Hindi naman yung buhay, kasi masaya ako sa buhay ko. But my mind itself, diba, napunta sa isang magandang energy. But of course, mahirap yun sa maraming tao. Lalo na sa pressure natin growing up. True. Hindi ko pa alam na may bipolar ako nun. Pero yung growing up, yung pressure nung lagi akong nakakonekta sa tita ko. Ay, pamangkin yan ni Maricel Soriano. Ay, para kang si Maricel Soriano. Ang galing-galing mo. Mana-mana ka kay Maricel Soriano. Ay, nako, kulang na lang ako si Maricel Oo, Soriano. di ba? Kulang na lang maglagay Ay, tayo I'm so ng sure. Di ba? Kulang na lang maglagay tayo ng Maricel Soriano dito. Oo, the pressure, that's one of the biggest pressure in my life. True. Talagang isa sa mga, kaya nga nahanap ko yung indie film, yung independent cinema, dun na ako. Hindi ko na kailangan, alam mo yun, hindi talaga ako pang mainstream anyway. So I'm thankful na nahanap ko yung environment ko, yung space ko as an actor. And may I add to that, sobra akong proud as a tito. So totoo lang, sobra akong proud kay Meme kasi para sa akin, ano siya, kumbaga, prinsesa ng indie film. Ganon, premiadong Dati. actress. Ayaw niya tinatawag ko siyang premiadong actress. Ayaw niya. Pero kasi totoo, di ba? Hindi, mabalik tayo bilang ano naman tayo, October, month of ano, di ba? Mental health Mental awareness health, month. okay. Breast cancer awareness month. Ayan. Ang dami diba? awareness, no? So, maganda yung mga sinabi mo kasi isa yun sa, yung the way you explain things kanina dun sa pagiging bipolar and how yung mga roles na nakakaano sa'yo. Yes. So, isa yun yung therapy sa pag-arte. Isa yun, kumbaga, parang how you handle stress. Yes, of course. Diba? Pero, ano bang ma-advise natin sa mga tao? Like kasi ako, sa totoo lang, lahat Ikaw? naman tayo may mga downside. Ako, I have Oo. my downside. Sometimes, I'd rather go out alone. Ako, I love the beach. I love the water. Kasi Yes. iba din ako. Sometimes meron din akong Mga ocean. anxiety. Yeah. Siguro nasa lahi ba natin? No, I think, lalo na ngayon, even before pandemic, meron ka na yan. But of course, lumala ngayong pandemic. Yeah. So, yun yung sa akin, yung gusto kong mapag-isa minsan. I go to the beach, I listen to myself, tapos I find myself going to church. Yun, and I pray a lot. Yun yung parang nagiging ano ko, sounding voice, sounding may peace of mind ako. No? And it helps also to talk to a best friend. Yeah. Ayan, di ba? Para meron sila kasi mga inputs din. Yeah. Doon. Ikaw? Ako, ganun din ako. Yeah? Mama Ocean ako eh. Di ba? Kasi, di ba, alam mo naman, Ay. family of ano kami, swimmers. Swimming nga tayo. Gusto yung dumive, no? Kung mga bata-bataya tayo, ginawa natin yun. Pero matatanda na tayo. Oo. Di, pero ganun din ako. Si Mama Ocean has been my therapy. Actually, after a movie, after a film, diretso akong dagat. Doon ako magpapagpag. Because the moment na nag-step ako sa sand, I'm back to being a child. Ay, ganda naman, no? So, nawawala na kagad yung bigat ng ay, mga rules kung hindi naman bigat. Totoo. Yung mga pinipili kong pelikula ay, mabibigat. So, syempre mas mababaliw ka kung hindi mo gagawin yung pagpag na yun. So, every time na, ay, napapakak sa pasand, ay, bata na ako ulit. Wala na yung role ko. Nakalimutan ko na lahat. Wala ako naalala ng linya ko at all. Kasi talagang ano ka Bitaw, na. new kumbaga, beginning. Kung mawala na siya. Di ba? Pero yun din, syempre, maganda rin yung alone time. Ako din eh, kahit dito sa bahay, yung time na ako lang mag-isa. Gusto ko yung pag-uwi akong galing taping, mga 2 oras ako eh. Diba, bago ako bago ako maligo. Yung 2 oras yung kailangan ko para magpagpag nung araw. Kasi, guys, hindi talaga madaling maging artista. Siguro madaling maging celebrity. True. Hindi, totoo. Oo. Pero Pero yung pagiging trabaho namin mahirap. Mahirap talaga. So, I guess, kailangan natin ng ways talaga. So, yun, tama rin yun. You have your sounding board, your best friend, of course, you pray, and then,
just know yourself. Yeah. And then, pinaka-importante sa lahat na may pinagdadaanan, no, na sa mental health or anything, know when to ask for help. True. Alam mo, Tito Mel, wala nakakaalam, di ba, ng pinagdadaanan ko Oo, noon. oo. Dinala ko na lang yung sarili ko sa ospital para lang, kasi nagdadrugs ako ng gabi noon. So anyway, dinala ko yung sarili ko sa ospital. Alam ko yan, huwag mo anahin. So walang nakakaalam nun na family member. Di ba? Walang nakakaalam nun. And ako nanggaling sa akin na ayoko na I need help. Hindi pa nga sa family kasi meron kang stigma of judgment. True. Ang daming stigma. Oo, Di ba? Na oo, kinakatakutan ng oo. tao pag hihingi ng tulong. So dumiretso ako sa psychiatrist. But after nun, di na ako nakalabas ng ospital, no? Kasi talagang kailangan pala inpatient yung recovery. Kasi hindi naman siya rehab, talagang detoxification lang. At I think pag galing sa inyo yun sa inyo galing mismo, I think dun yung start ng change eh. Yun yung start ng progress. Yung asking for help palang progress na agad yun eh. Milestone na yun. So know when to ask for help. But huwag kayo mahiya. Napakadami ng mga free mental health Consultations, online. Tapos yung ganon. Google it. Yeah. At syempre, yung mga if yung mga iba naman siguro I'm speaking on behalf of friends or dun sa mga sa consultation, maganda talaga yung you listen. Oh, yeah. Kapag may nag-open up sa inyo. Oh yeah. At saka sana if may nag-open up sa inyo, maganda yung kasi 'di ba yung mga iba ako nga ganito. 'Di ba may mga minsan may mga comparison. Sana medyo let's Listen shy away from that. Kasi iba naman yung buhay mo sa buhay nung ng kailangan ng atensyon. Totoo talaga. No, Kaya minsan ang hirap mapag-usap sa tao. Totoo. Oh no. Naiintindihan ko yun ganun eh. Hindi mo nila napipigilan na i-compare kasi syempre may pinagdadaanan din sila. But at the time of that talking and conversation, kung sino yung nanghingi ng tulong, yun yung kailangan ng tulong. So, listen. Yes. Listen. To the song here in my heart. Ganon. Ba't naging lion si Beyonce? Naging di ba? Lioness. Anyway, ayan. Siguro naman itong content natin, marami ang na-inspire. I hope so. Marami I hope so. na-inspire. Yes, ako, kiniklaim ko na marami na-inspire. Kasi hindi lang yan, kasi lalo na, kasi ang ganda ng mga sinabi mo, lalo na sa mga, kasi acting coach ako. Oh, totoo. Diba? Dun sa mga nasabi mo kanina, yung journey natin sa pag-aartista, madami ang makakaano doon, madami may inspire, lalo sa mga gustong mag-artista. Kumaga parang ito na, nilantad na namin sa inyo. Kung gusto niyo mag-artista, isa lang ang advice ko. Ay, hindi isa. Marami akong Ayan, advice. ayan. Ang advice ko is to really prepare. Kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo mag-artista, prepare your mind, your heart, your body, and soul na ito yung gagawin nyo. Because it's hard work. One, kailangan nyong maging masipag. Work hard and then work harder. Hindi pwede yung parang, chill ka na dito kasi may nagawa kang isang okay o meron kang eksenang maganda. Mga day, hindi nangyayari na dun lang yon. It's a never-ending process of learning new things. Yes. Every role, every film, every scene, every moment, di ba? Behind the camera also, sa set, be respectful, huwag kang malilate, lagi kang magpapakilala sa mga mas nakakatanda sa'yo, and, kalimutan ko yung sasabihin. Kaya lang kasi, nakita ko yung mukha mong gano'n na Kasi gano'n. alam mo, kapag ka nagtuturo ako kasi, yun din yung mga sinasabi ko. And, be humble. Be kind, be humble. kind. Yan. Totoo. Kasi lahat yan pwedeng tanggalin in one snap. Lalo na yung culture ngayon, na celebrity culture, influencer culture. Nawawalan tayo minsan ng trabaho True, eh. true. Tsaka sinasabi ko din sa mga students ko, alam mo, sana kung papasukin nyo tong industriya na to, wag sana yung fame ang pumapasok agad sa utak nyo. Yes, Kasi baka hindi ibigay ni Lord yung blessing. At saka fame, sandali lang yan. Yes, di ba? Fame! I'm gonna live live forever! Ayun, di ba? So, eto na. Thank you very much for
listening sa ating vlog ngayon. Meryl, sobrang Tita thank Mel you. Martinez. I love you. Love you so much. I love you. But before tayo matapos, please subscribe Yan. sa YouTube channel Of ko, no? course. Dear Mama Meme, Meryl Soriano YouTube channel, and then of course my Instagram, Planet Umeboshi, Dear Mama Meme, and The Curious Too. Yeah, and TikTok ko, Meryl Soriano _ Ayan, eto ka na. Bago ako magbaba, kailangan yung follow, subscribe Subscribe. sa pabili ni Mama Beg. Oh yes, may bagong Ayan! venture. May bagong venture si Oh. Victoria. May bagong venture si Mama. So kung meron mga order sa Japan, no? Meron ngayong online store si Mama Beck na pabili kay Mama Beck. Siyempre, idea ko yun. Oo nga eh, tsaka ang ganda ng logo. Eto siya oh. Oo, Yan. So yun, so follow her sa Facebook page niya na pabili kay Mama Beck. And then makikita niyo doon lahat ng gusto yung bilhin. Lahat ng gusto yung pabili na. Oo, lalo na tayo mga Pinoy, di ba? Ang dami nating gusto sa Japan. O, eto na yung kasagutan. Yes, mapa hair products pa niyan, facial products or tsokolate. Food. Alam mo yan. Oo, di ba? Ang dami. Kaya, follow nyo pabili kay Mama Beck. Yeah. And of course, syempre, palabas ngayon ng Pink Sunset. Pink Sunset. Si Ate Bay, no? Oo nga eh, si Ricky Rivero kasama natin dyan. Yes. Ang tagal na namin magkatrabaho nung Okatok Okatok at at Kung Days. bata pa ako noon. Hi, Direk Ricky Rivero. Hi, Direk Ricky. Yan. So, Pink Sunset, this is written and directed by Paul Sincodale for a Martha Entertainment production. Mapapanood nyo po siya every Thursdays, 6 p.m. sa Amartha Entertainment Productions YouTube channel. Okay, 7 episodes yan. Kaya, naku, magugustuhan nyo kasi pang pamilya, pang LGBTQ. Yes. Puno ng puso Support yan. yan. Yes, DJ series. Of course, syempre, TikTok ko, ayan, nandiyan dyan, Mel Martinez 132, sa Instagram, Melaton13, and sa Facebook, The Real Mel Martinez. May fake Mel Martinez kasi tawan-tawa ako na sinabi niya talaga yung Facebook niya. Kasi, oo, dahil yung pagpasok ko ng Mel Martinez, ang dami ko palang kaparehas. At ito ka na, meron kang parehas sa mayor sa Mexico, Mel Martinez. Oh my So, God. ang dami. So, yun na lang ilalagay para at least makapag-follow po kayo doon. Tawad Yun. pala nilagay ko doon sa TikTok ko, Daryl Meryl Soriano. Kasi may kumuha ng Meryl Soriano. Meron? Oo, kaya may underscore tuloy yung akin. Oo, ayun na. Kaya, thank you so much Thank you, everybody guys. Thank for you so watching. much. God bless everybody, mga Meltex.